Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastor Alvin from CRC Dasma Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ito po yung pang-araw-araw natin debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, nais ko po munang magsimula sa panalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa patuloy na pagbibigay mo na mensahe sa amin bilang pagkain ng aming Espiritu Panginoon na siya nagbibigay ng katatagan sa nagtuturo sa amin kung ano pa layunin mo sa aming buhay. Salamat po sa iyo. Bigyan mo ng wisdom and knowledge, Panginoon, ng mga nakikinig sa umagang ito. Patuloy mo rin akong bigyan ng karunungan sa paghahayag ng mensahe mo sa umagang ito. Salamat po sa iyo. Ito pong aking dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. So, good morning po sa ating lahat. Tayo po ay dadako o babasa sa Joshua 12:2-3. Ito po ay Tagalog. Aking pong babasahin. Sabi dito, si Sihon na hari ng mga Amoreo na tumaan sa Hesbon at nagpuno mula sa Aroer na sanggana ng batis na Arnon at sa gitna ng Libis at sa kalahatan ng ilan ng Medeba hanggang sa Hakob na hangganan ng mga anak ni Amon at sa Araba hanggang sa dagat Chenerot sa silangan at hangganan sa dagat ng Araba na siyang dagat na alat silanganan sa daan ng Betesimot at mula sa timugan sa mga dalisdis ng Pisga. Ayan. Kung makikita po natin itong mensaheng ito, ito po yung istorya ng mga lugar na kung saan sinakop. At meron po akong nakitang apat po na magagandang ipinakita ng Diyos sa istoryang ito. Ang una po ay ang matagumpay na nakaraan ay pag-alaala ng katapatan ng Diyos. Alam po natin na ito po ay matagal na. At ang pangalawa, ang nakikita ko po dito sa mensaheng ito ng Panginoon ay walang hadlang na hindi kayang lampasan kung kasama natin ang Diyos. At ang pangatlo po, dapat nating kilalanin at alalahanin ang mga tagumpay mula sa Diyos. At ang pangapat po, ang mga dating tagumpay ay paghahanda sa mas malaking hamon. Yun po yung aking nakikita dito sa mensaheng ito na ibinigay ng Panginoon sa akin at maging sa ating lahat. Kung titignan po natin dito sa una na ang mga tagumpay sa nakaraan ay paalala ng katapatan ng Diyos. Nakikita po natin sa mensaheng iyon, pagamat tila isang listahan ng mga lugar na at hari ay may malalim na spiritual na aral ito ay maaari nating dalhin sa ating buhay ngayon. Narito yung mga praktikal na sinasabing spiritual insight. Ang pagbabanggit ng mga lugar at ang haring natalo tulad ng Sihon ay hindi lang talaan ng kasaysayan kung papansin natin. Ito ay paalala ng mga konkretong tagumpay na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. So ipinakikita po ron, konkretong tagumpay sa kasaysayan. Pinapaalala po sa atin yung katagumpay na ibinigay ng Diyos sa mga Israelite. So sa ating buhay po, kapag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok, magandang balikan ang mga Sihon sa ating buhay o gaya po ng istoryang yon. Ang mga dating problema na nalampasan natin sa tulong ng Diyos, ito ay magpapaalala sa atin na kung tapat siya noon, manatili siyang tapat hanggang ngayon. So yun po yung una na nakita ko roon sa mensahe ng Panginoon at alam ko po sa ating buhay bilang isang kwento po ito o isang istorya ng pagsakop ay makikita po natin doon sa ating buhay, mahalimbawa natin sa ating pagsubok din ay kailangan balikan din natin yung ating buhay, yung dating problema natin na nalampasan dahil sa tulong ng Diyos ay ito yung magpapaalala patuloy sa atin kung gaano siya katapat noon at hanggang ngayon. Sa pangalawa po na aking nakita ay walang hadlang na hindi kayang lampasan kung kasama natin ang Diyos. Amen po ba? So tignan po natin, si Haring Sihon ay kilalang makapangyarihan na leader. Pero natalo siya, no? Hindi dahil malakas ang Israel, kundi dahil kasama nila ang Diyos. So meaning po, ang Israel alam naman po natin na hindi naman po ganung kalakihan, hindi ganung kalakas. Pero dahil kasama nila ang Diyos, ay napagtagumpayan po lang masakop ang Sihon. So sa ating buhay po, marami ring malalaking problema na dumarating sa ating buhay. Maaaring ito ay takot, kasalanan, kahirapan man o karamdaman, o sa relasyon. Tulad na Israel, hindi natin ito kayang lampasan mga kapatid nang tayo mag-isa lang. Pero kung buo ang tiwala natin sa Diyos, kaya nating mapagtagumpayan ang kahit anong higante sa buhay. Sabi nga sa Roma 8:31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? At ang pangatlo po na makikita po natin sa mensaheng ito
dapat nating kilalanin at alalahanin ang mga tagumpay mula sa Diyos. So ano daw po sabi? Dapat nating kilalanin at alalahanin ang tagumpay na mula sa Diyos. So ang pagsulat po ni Joshua dito sa mga lugar, sa haring natalo, isang paraan ng pagpapasalamat sa pagunita. Hindi niya ito kinalimutan kailanman. So kaya po nakasulat yan sa kanyang talata sa Joshua. So sa ating buhay naman bilang isang Kristiyano, maging mapagpasalamat po tayo sa bawat tagumpay. Maliit man po ito o malaki, magsulat po tayo ng spiritual journal ng ating buhay kung saan ilista po natin yung mga panalangin, yung mga nasagot ng Diyos sa panahong parang nawawala na tayo ng pag-asa. Ito ang magiging alaala na hindi tayo pinabayaan ng Diyos noon at hindi rin niya tayo pababayaan hanggang ngayon. Amen po? So ang pang-apat po nakita ko dito sa talatang ito ay mga dating tagumpay ay paghahanda po sa mas malaking hamon. Amen po ba? Malaking tagumpay, yung darating na o yung dating tagumpay ay paghahanda po sa mas malaking hamon sa ating buhay. Sabi nga po, ang pagkatalo kay Sion ay unang hakbang lamang. Marami pang laban sa Kanaan at susunod. Pero ang mga tagumpay sa simula ay nagpalakas ng pananampalataya ng mga Israelita o sa Israel. So bilang sa ating buhay naman bilang isang Kristiyano rin, bawat problema na nalalampasan natin ay training ground po natin. Yan, training ground ng Diyos para sa mas malaking bagay. Alam po natin, pag mayroon tayo na pagtagumpayan, isang dumating man ng problema, alam natin papagtagumpayan natin kasi kasama natin ng Diyos. Huwag nating sayangin ang mga karanasan natin, yung mga napagtagumpayan natin. Gamitin po natin ito para lumalim ang ating pananampalataya. So makikita po natin sa sandaling sa apat na yon na nakita natin sa buong yon ng Joshua 12:2-3, bagamat maikli po siya, pero nakikita po natin doon na kung ano po yung mga bagay na pwede natin gawin sa spiritual natin po umuhay. Bilang conclusion po, ito po yung nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang pangako sa atin. Na ibinibigay sa Israel, yung lupain na ipinangako niya kay Abraham. Sa mga talatang ito, tinutukoy ang mga lugar na nasakop Israel mula sa isang makapangyarihang hari, si Sihon ng mga Amoreo. So alam po natin, ganun din po sa ating buhay mga kapatid. May mga pangako ang Diyos sa atin. Kung hindi man po natin ito nakakamit ngayon, huwag po natin kalimutan na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Salamat po sa gabing ito at muli po tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa maikling mensaheng ito. Maraming salamat sa inyong lahat na nakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kami samahan sa araw-araw. Bukas po o sa susunod na araw, ito po'y pang-araw-araw natin na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin itong pwedeng ibahagi sa kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makarinig at mapagpala ng salita ng Diyos. Muli po, magandang umaga po and God bless all.